Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung imbitasyon ng Kamara de Representante. In-invite nila si dating Pangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa para mag-attend sa ginagawang hearing sa War on Drugs. Kaya gusto ko lang i-remind na meron na po tayong stock ng dark chocolate. Pwede nang mag-order sa number na ito. 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve, first week of July ang delivery. Okay. Nagkaroon po ng motion sa House of Representatives at approved by the Committee on Human Rights ni Congressman Abante na formal napadalhan ng imbitasyon si dating Pangulong Duterte at Senator Bato tungkol sa ginagawang investigasyon sa War on Drugs. So, sa tingin ninyo, dapat bang mag-attend si Pangulong Duterte? O mag-a-attend kaya? Kung hindi siya mag-a-attend, anong gagawin sa kanya? Itutulad na rin ba siya kay Pastor Kibuloy na isyuhan ng warrant of arrest? So medyo may nakikita kong kaguluhan na naman. Sana hindi mangyari. Kasi tapos na yan eh. Ang nagmungkahi na imbitahan yung mga Makabayan Black, si Representative Castro. Inaprobahan naman ng buong committee. Ano ang gagawin ni PRRD doon? Para lang daw, bantay niyo, para lang daw mapakinggan ni PRRD yung testimonyo ng mga tao na allegedly na biktima noong War on Drugs. Yun daw. Ang purpose, pakinggan ang testimony. Ay, nako. So, wala pang pronouncement si PRRD tungkol yan kung mag-attend o hindi. Kailan ako, tingin ko lang ito hindi siya mag-attend. Kibit balikat lang yan. Hindi siya mag-attend. Kung ako ang mag-advise sa kanya, huwag kayong mag-attend kasi baka papahiyain lang siya doon. So, ito, kung hindi siya mag-attend, I don't know kung mayroon bang, ang alam ko, wala nang immunity si PRRD dahil wala na siya sa pwesto eh. So, kung wala na siyang immunity at hindi siya mag-attend, isusupwe na siya. At isupwe na, pipilitin, hindi pa rin mag-attend, yun na nga, warrant of arrest, yun na. Medyo delikado na ito. Gipitan to the max na. So sana hindi ito mangyari. Sana bigyan nila ng courtesy dahil invitasyon at kung hindi mag-attend, sana wag nang pilitin. Okay. Si Senator Bato naman, mag-attend siya? Okay, ito, napanood ko yung interview ni Ted Filon kay Senator Bato tungkol nito. Pakinggan natin at malalaman natin kung mag-attend siya o hindi. Handa na po si Senator Bato. Good morning po, sir. Good morning, Ted. Good morning, DJ Chatsa at saka sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Yes, sir. Good morning. Ano ho ang inyong masasabi dito po sa naging motion sa hearing ng Committee on Human Rights sa Kamara na pinaiimbitahan po kayo kasama po si former President Duterte sa kanilang ginaganap po na hearing tungkol sa nagdaambong war on drugs? Yes, Ted. So far, sa akin, walang problema yun. I can attend to that hearing. But then again, when I sought the guidance of my Senate President, ang sabi sa akin ng aking Senate President is that hindi daw ako
virtue of, on the grounds of interparliamentary or interchamber courtesy. So, yun na, susundin ko yung guidance ng aking Senate President dahil ayaw ko rin magiging President, no? Ayaw ko rin magiging President pagdating dyan sa tawagan dahil nga, yan ay time-honored tradition yan between two chambers at saka enshrined talaga yan sa institutional practices ng Congress na yung inter-chamber courtesy. At ayaw ko maging President, baka mamaya, every time meron ma-implicate yung pangalan ng isang senador doon sa investigasyon ng House of Representatives, patawag na lang patawag. So, ano mangyayari ngayon sa aming trabaho dyan sa Senado? We're only 24. Mabuti sila, 300 plus sila para mag-asikaso sa kanilang mga legislative functions. Sa Senado, kung hindi na tawag, 24 lang kami, then baka hindi usad yung aming trabaho. Ayaw ko magiging presidente. But personally, sa akin wala akong problema. Ay ka natin. Problema ko nga, ito nga problema ko. Just in case, President Duterte, former President Duterte decides to attend the hearing. So, hindi ako pwedeng hindi mag-attend. Pipilitin ko talaga mag-attend ako. So, again, if that is a theoretical situation, I will consult again. I will seek the guidance of the Senate President kung papayagan niya ako mag-leave ng, sa Senado at mag-attend doon sa hearing. Apo. But in the first place po, Senator, do you think that this issue is imbued with so much public interest? Well, depende yan sa kung saan, in what phase you are viewing from. Kung ito ay galit na galit sa war on drugs, then maybe sabihin mo, masyado itong involved dito ang public interest. Pero if you are happy with the war on drugs, mabubuistit ka lang rin sa investigasyon na ito. Dahil nga, sabihin mo, tapos na yan, nakailang investigasyon na yan. Noon pa, hindi pa nagkakulong si Senator De Lima noon. Nag-imbestiga na yan. Tapos may mga investigasyon sa Kongreso, ulit-ulit na lang, naawa nga ako sa mga pulis. Sige na lang atin ng hearing, pabalik-balik. Sabi ko nga, if you have the goods, you file the case. Ang daming kumpi natin sa Pilipinas na pwede yung file ng kaso. File natin lang kasi kawawa yung mga pulis natin. Sige, pabalik-balik. Yung iba, taga Mindanao pa. Mamasahe pa ng pasarili ng pamasahe papunta sa Kongreso para mag-attend. Buti kung sagutin nila yung pamasahe ng mga pulis, kano ang sweldo ng pulis na yan. So, yun nga, matagal ito, pabalik-balik lang ba? So, depende how you view it, from which point of view you are coming from. Opo. Pero, sir, nabanggit niyo po muna yung pangalan po ni Senator De Lima. Ano ho niyo masasabi na siya po? Okay. So, ayun. Klaro na, no? Gusto mag-attend ni Senator Bato, kaya lang hindi siya pinayagan ni Senate President Escudero. Which is, to me, tama lang. Dahil yung inter-chamber courtesy. So, in the first place, dapat hindi na, hindi na nag-motion yung mga kongresista. Dahil time-honored tradition yan na huwag mo nang tawagin yung kapwa mo mambabatas para mag-attend lang ng ganyan. Ito nga ang problema. Tama yung sabi ni Senator Bato. Kung mag-a-attend si PRRD, mapilitan din siyang mag-attend. Kaya very crucial yung decision, pronouncement ni PRRD kung mag-attend o hindi. But then, ulitin ko, hindi yan mag-attend. Okay. So, ito, tama yung kay Senator Bato na public interest ba ito? Depende. Itong mga nag-iimbestiga ngayon, gusto nilang palabasin na masama yung war on drugs ni Duterte, ni PRRD. Kaya iniimbestiga. Yun, kakaroon ng interest. Kaya lang sa mga tao na happy, nakatulong sa kanila yung war on drugs, ay wala na, hindi na yan. Ako, personal opinion ko, nakatulong ng malaki yung war on drugs panahon ni PRRD. Kaya ako, hindi na ako nagkaka-interest sa investigasyon na yan. One lang yan. May ibang motibo
Baka ito, paghahanda sa ICC, paghahanda may mabubulgar at mabubulgar yan pag dating ng panahon. So, sana hindi matulad kay Pastor Kibuloy, itong si PRRT na hindi siya mag-attend, isubpwe na siya, hindi pa rin mag-attend, isyuhan na siya ng warrant of arrest.